Sir, may mga nagtatanong, okay naman po kayo ni dating Pangulong Duterte? Oo, wala kaming problema. Yun na po. And sir, handa po kayo to see this through? Alam mo, Trixie, ito naman yung kahit tignan mo yung record ko, wala pa akong hindi tinapos na away. Inumpisahan natin ito, tatapusin natin ito. Yan ang gusto kong kakampi. Yan po yung kailangan natin nakakampi. Hindi umuurang tapos tatapusin yung laban. Hi, Speaker! Okay. Ako, nag-file ako ng criminal case. Kasi yun lang yung, mahirap naman yung magsasalita ka lang. Wala ka namang ginawa, di ba? Kaya kami, nakapag-desisyon kami na mag-file ng criminal case bilang reaksyon namin sa krimen na ginawa nila. Dahil ito, matawag natin karumal-dumal talaga ito. Sa buong buhay ko, ngayon ko lang nakita na merong ganito kawalang hiya na gumawa ng krimen. Harap-harapan talaga. Sa tingin po ninyo, anong inaasahan ninyong papabor po ba sa inyo? Ulan po. Pwede payungan? Well, sa akin naman, nagdasal na lang na sana mag-decision on the merits. Yung mga gobyerno na merong jurisdiction dito. Decision on the merits lang, okay na tayo doon. Malaki po ang tiwala namin sa ombudsman na patas itong dininggin kaso na to. And hindi po in favor of any side, but in favor of what is right and in favor of the Philippine people. Naniniwala po kami sa ombudsman. Busbat, tanong. Pero pagka-record ulit, ano pa yung mga sinampan yung kaso? Saan si Atty. Topacio? Very briefly, it's falsification of legislative documents. Dahil nga yung mga blanco, nagkaroon ng laman. Article 177 Revised Penal Code. Tapos, nung inaral pa namin, nakita namin na may violations ng RA 3019. No? Yung anti-graft natin na law, particularly Section 3E, alam na alam yan nila Atty. Trixie, kung saan nagkaroon ng undue injury sa gobyerno. Napakalaki ng injury. Na-injure na ba kayo ng 241 billion? Sakit. Ganun po kalaki ang injury. And, presumably, undue advantage to some persons. Yan po ang Section 3E ng RA 3019. Follow-up lang. Bukod po dito sa pagsampa niyo sa ombudsman, mayroon po bang doon sa Quezon City RTC? Di po. Noong una po kasi ang balak namin mag-file sa prosecutor's office, pero since meron pong concurrent jurisdiction ng ombudsman at what they call primary jurisdiction kasi may 3019 na 3019 na minabuti na po namin to give due respect to the office of the ombudsman dahil talaga namang this falls squarely under their jurisdiction. Last question. Okay. Last question. Wala na? Okay na? Okay, salamat, Atty. Jimmy. Nakahabol pa tayo. Salamat, Tay. Thank you. Salamat. Uy, baka maulan na yung patingin ng kopya. Kahit yung main part, bigyan ko ka ng kopya. Salamat, Thank you. Kong, balikan natin si Kong. Kong. Yes, ma'am. Sir, tumatakbo kayo ngayon na vice ng Davao del Norte. Opo, tama po yun. Hindi kaya sabihin ng mga tao na politika lang ito? Hindi, wala namang probinsya lang yan. Oo, ano ba naman yung issue doon sa probinsya? Hindi na makasama ito. So, sir, may mga nagtatanong, okay naman po kayo ni dating Pangulong Duterte? Oo, wala kaming problema.
Yun na po. And sir, handa po kayo to see this through? Alam mo, Trixie, ito naman yung kahit tignan mo yung record ko, wala pa akong hindi tinapos na away. Inumpisahan natin ito, tatapusin natin ito. Yan ang gusto kong kakampi. Yan po yung kailangan natin nakakampi. Hindi umuurang tapos tatapusin yung laban. Sir, maraming salamat po. May mensahe Maraming kayo sa salamat. laban? May mensahe po kayo? Well, sa akin naman, mga kababayan, sana huwag tayong patulog-tulog sa mga panahon na ito. Dahil harap-harapan po, ninanakawan talaga ang bayan. Harap-harapan, kawawa yung mga tao, hirap ng buhay, tapos mayroong mga tao dito na kung magnakaw, bilyon-bilyon. Pag yung mahirap, magnakaw, kahit 1,000 kulong. Ito, bilyon-bilyon, nakakiti pa, nakasakay pa ng private plane. Kailangan naman ng hustisya rito. Maraming salamat po. Thank you. Magpa-follow up kami habang mag-progress ito. Kumusta kayo? Okay naman. Salamat po. Kamusta daw sabi Salamat. ni Brad? Sige po. Tagal ko din nakita yun. Last time, nakita ko tayo sa Iloilo. Sabihan ko. Oo, yung reunion. So, meron ngayon, di ba? Oo. This year yata. Okay, sige po. So, actually, si Kong, matagal na nating kaibigan yan. Hindi lang halata kasi hindi tayo nananamantala. So, naaalala ko nung speaker si Sir, teka, nasan yung ibang complainants natin? Si Sir, nakausapin ko. Sir, pwede ma-interview? Sir, pwede? Ano yung buong pangalan niyo, sir, tsaka yung position ninyo dito? Well, ako po si Diego Magpantay, ako po ang National President ng Citizens Crime Watch. Wow! At kami po ay nakikiisa dito sa isinampang kaso ngayon pong araw na ito dito sa Office of the Ombudsman. Pagkat sa tingin po namin talagang merong nangyaring krimen dito. Lagi nga po namin sinasabi, in every government project is a crime. At dito, kung titignan mo po yung kanilang mga isiningit doon sa mga proyekto na madali nilang nakawin. Although hindi naman natin sinasabi na talagang nanakawin nila yan, but ito po yung mga project na napakahirap pong masilip ng ating taong bayan kung ginawa nila ng maayos o hindi. Pero mayroon po kaming mga nakitang mga proyekto na sa ilalim po ng mga ahensyang ito na talagang palpak po ang karamihan na ginawa nila. Ayun. So, sir, ano yung impetus? Bakit ito? Bigla kayong kasama na kayo dito sa filing. Ano yung motivation niyo dito? Hindi kami naman po, isa po sa advokasya natin, ang labanan po ang korupsyon. Nung panahon po ni Pangulong Noynoy Aquino, kami po ang complainant doon sa Dengbaksya issue. Na ngayon po dinidinig na yan sa Sandigan Bayan. Nung panahon po ni Pangulong Duterte, kami rin po ang complainant doon sa ginamit na sports facility na ito ay malaki rin po ang involved na pera at sinapahan po natin ng kaso yung isa sa mga cabinet secretary ni Pangulong Duterte. At hindi naman pwedeng sabihin natin na kung panahon na po ni BBM na may nakikita po tayong mga problema ganito, hindi po tayo kailangang manahimik. So tuloy-tuloy po ang ating laban. Kahit pa sino po ang kasama natin, basang mahalaga po nilalabanan natin ang korupsyon. Maraming salamat, sir. Tuloy-tuloy lang. Follow up din po kami pag may developments. Sige po. So, ayan po nakita na natin yung mga nagre-reklamo dito sa kaso na isinampa sa Ombudsman. Sino po ito? Ayan. Ito si Attorney Ferdy. Kinuha mo yung office supplies, isang yellow pad, ito pa 241 billion. Gaano katindi yun? Sir, sorry pa ulit na lang. Pinakukonvict na ng mga teacher 10,000, 5,000. Paulit na lang yung sabi niyo may catch all dito sa 019. Oo. Meron po kasing isang, katulad ng sinabi mo, all-encompassing provision sa 3019 that punishes all acts that are inimical to the government, that causes damage and injury to the government. Yun po ang ating ini-invoke, yung malaking saklaw ng kapangyarihan ng Ombudsman. And I hope the Ombudsman will prove equal to the task.
Okay? So, yun po yung ano. Basically, yung mga blanco, so ang nature ng reklamo is yung pag-fill up ng mga blanco dun sa bicameral conference committee report because in all likelihood, hindi siya nagtugma. Yung mga amounts that na ipinasok doon are considered insertions because hindi siya yung amounts that are contained in the National Expenditure Program at saka hindi po siya yung ano, kumbaga, ang ano din, it is caused undue injury. So, ang violation ng 3019 dito, sa kotse ko, ang violation ng meron na akong sukos. Pasensya na po. Yan, sandali. Mag-ano lang po tayo para so yun, ang kaso pertains to the filing dito sa ano, sa yung budget pa rin po ulit. So ang saya nito, maganda to kasi ang evidence na ipinipresenta dito is of course yung blanks in the bicameral conference committee report at saka i-compare lang siya doon sa GAA. In addition to which, yung nawawalang enrolled bill, nawawalang enrolled bill po ay indication na it is against the people who created it, the people who made it. So yan ang maganda. Pag-usapan din po natin mamaya, baklasin natin kasi kukuha tayo ng ng kopya ng ating ng reklamo in a little while. Ay, pa-repeat. Okay. The filing is violation ng RA 3019, Anti-Graft and Corrupt Practices Act, for acts that are inimical or cause damage, undue damage to the government. Yun po ay isa under Section 3E sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, which say that acts that cause undue damage to the Philippine government and, well, in this case, to the people, ay magiging, i-consider na violation ng, it will be considered a corrupt practice. So, titignan po natin, babalik po tayo mamaya, babasahin ko muna yung reklamo para mamaya sa live natin this evening, nabaklas na siya, and we will look into the allegations. Natutuwa ako na si Kong Bebot Alvarez, nakita po natin uli, at saka, hi! Bye-bye! Nakakatawa pag nandito. Talagang dito yung mainstream. Kasi dati ako yung ini-interview nila. Ako yung nag-press briefing. So, we're in good terms naman with most of the mainstream media. Sabi ni Ice M. Hanky, ganda talaga ng internet connection ng Pilipinas, pang world class. But time later we'll be live at about 6 o'clock. Agahan po pala. Tama ako. So there are 3 Supreme Court cases and 2 anti-graft cases dito. Kasi yung isa, yung kay sa PWD party list. Dahil hindi pinaupo yung representante nila kahit may order na. So, '39 po, 3019. We'll be back right away. Right away, 6 o'clock po. Or maybe ilalabas